Noong mga panahong iyon, sinabi ni Yenshen na tinanong niya ang punong katiwala ng pamilya Zhong tungkol sa kanyang balak na destinasyon. Ipinaliwanag ng katiwala na mas nanaisin niyang manatili upang patuloy na paglingkuran ang mga natitirang kasapi ng pamilya at pangasiwaan ang mga ari-arian. Gayunpaman, naguluhan si Yenshen sa narinig, lalo na't dati nang sinabi ng katiwala na siya mismo ang baalang aasikaso sa lahat ng iyon. Napagtanto ni Yenshen na ang mga kagubatan at kita mula rito ay hindi dapat mapasakamay ng mga martial artist mula sa itim na landas na maaari lamang gumamit nito para sa pansariling pakinabang. Habang abala ang matatandang kasamahan sa pag-aalaga ng mga kabayo sa labas, siya mismo ang nagpasyang pumasok sa loob ng tavern. Napansin pa ng mga veteranong kasapi ng Radiant Demon Squad ang pagbabago ng kanyang aura, kaya't tumingin sila sa kanya na may tahimik na paggalang. Sa loob ng tavern, puno ito ng sari-saring tao na abala sa pagkain at pag-inom. Ngunit nang pumasok si Yenshen, kasunod si Chong, unti-unting nagbago ang enerhiya sa paligid. Sa mahinahon at kontroladong tinig, humiling siya ng paliwanag hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng lupain ng pamilya Zhong at sa usapin ng alitan dito. Isang lalaki ang ngumisi at nang hamon na ulitin niya ang kanyang sinabi. Hindi kalayuan, may isang malaking kalbong lalaki na tahimik na umiinom habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Sa sandaling iyon, mapapansin daw ang lihim ng ngiti sa labi ni Wang, tila ba may alam itong hindi basta maipapaliwanag. Ang lalaking nang hamon ay tumindig, worry magtuturo ng leksyon sa mga bagong solta. Subalit agad nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niya ang kabataang nakasuot ng bughaw na balabal. Maliwanag na hindi ito ordinaryong manlalakbay, lalo na't may kumpiyansang kasama. Sa sandaling iyon, gumamit si Wong ng isang pinong teknik na lampas sa karaniwang kasanayan ng grappling hook. Hinayaan ni Yenshen na maganap iyon, dahilan upang bumukas ng bahagya ang kanyang balabal at lumantad ang karakter na nakaukit sa kanyang balikat, Desolate. Kaagad na natigilan ang lalaki at kumalat ang mga bulungan sa loob ng tavern. Unti-unting nakilala siya ng mga martial artist ng itim na landas. Gayunpaman, hirap silang tanggapin na isang sugo mula sa Desolate Fortress ang nakarating pa sa Shinya. Pinagdudahan nila agad ang nakikitang binatang nakabughaw. Sa kanilang isipan, mas mukhang nagpapanggap lamang ang dalawa bilang kinatawan ng kuta. Ang kalbong lalaki, na worry pinuno ng kanilang pangkat, ay tumitig kay Yenshen at dahan-daang ngumiti. Itinakwil niya ang ideya na maaaring isang tunay na maestro mula sa Desolate Fortress ang isang napakabatang lalaki. Tumindig siya, pinunasan ang alak sa labi, at agad na kumilos na parang bihasa sa madidilim na sining ng martial arts. Ang mga taong tulad nila ay dating mga lansangang siga na natuto ng batayang sining at kalaunay na lugmok sa maling landas. Kahit nabigo silang tumaas ang ranggo sa loob ng mas malalaking samahan ng kasamaan, tinanggap pa rin nila ang katauhan bilang mga martial artist ng itim na landas. Bigla na lamang hinawakan ng kalbong lalaki ang palakol na nakabaon sa mesa at walang pag-aatubiling inihagis ito kay Yenshen. Malinaw na pinagsanib niya ang matinding lakas at martial arts sa atakeng iyon. Nagningning ang mga lasing nitong mata sa bangis at galit. Ngunit kumilos si Yenshen nang higit pa sa inaasahan. Sa isang kisap mata, kumislap ang kanyang espada at tinagpo ang palakol sa ere, pinulbos ito hanggang maging pira-piraso. Sa isang iglap, tumilapo ng mga tipak sa sahig ng tavern, pinadapa ang lahat ng nakapaligid. Nanatili siyang kalmado at hindi natinag. Naabot na niya ang antas kung saan ang bawat galaw ay natural na napupuno ng lakas at layunin, para bang kasing hirap lamang ng paghinga. Nanigas ang kalbong lalaki, namutla at napanganga. Nawala ang lahat ng kanyang tapang sa isang iglap. Dumating sa puntong iyon ang mga kasamahan mula sa Radiant Demon Squad, pinangunahan ni Majin. Sa pabirong tinig, tinanong nito kung anong kaguluhan ang nangyari. Agad silang pumwesto sa likod ng kanilang pinakabatang kasapi na may ranggong asul. Tahimik ngunit nakamamatay ang kanilang presensya, at ang bigat ng kanilang titig ay dumagan sa mga martial artist ng itim na landas. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yenshen ang malinaw na katotohanan, ang kanyang sining ng pakikidigma ay nasa isang antas na lubos na naiiba sa mabababang pamamaraan ng mga lokal na mandirigmang nasa madilim na landas. Kung ihahambing sa kapangyarihan ng Tyrant Sword Sect at sa 8 mabangis na espadang Roxias,
ang mga taw-tauhang kaharap ni Yenshen ay para lamang daw mga insekto. Nababalot ng takot ang mga martial artist ng itim na landas habang pinagmamasdan nila ang tagpo. Ang Desolate Fortress, ang 9 na dakilang paaralan, at ang 13 kalangitan ay mga puwersang napakataas para maabot ng kanilang kakayahan, isang kapangyarihang lampas sa kanilang imahinasyon. Sa mahinahon ngunit matalim na tinig, nagtanong si Yenshen kung ang pagtapon ba ng palakol ang uri ng pagbati ng mga ito. Namilog ang mga mata ng kalbong lalaki at nawala ng sagot, ang kanyang bibig gumagalaw ngunit walang salitang lumalabas. Habang dahan-dahan itong nilalapitan ni Yenshen, ibinaba niya ang kanyang espada at unti-unting binawasan ang agwat sa pagitan nila. Sa bawat hakbang, lalo namang nadarama ng kalbo ang lumalalim na takot. Sa sobrang pangamba, napilitang itaas ng lalaki ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Nawalan siya ng lakas ng loob na lumaban sa napakalakas na presensya ng enerhiya ng advancing thunder. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa kay Yenshen, ay dining isa lamang daw yung malaking pagkakamali at humihingi siya ng awa. Subalit hindi iyon nakumbinsi kay Yenshen. Naalala niya ang Mantis sect na minsang humarap sa kanya sa loob mismo ng kanilang kuta, malayo ang pagkakaiba. Ang kalbong lalaking ito ay nag-iisa at malinaw na ang kanyang pag-atake kanina ay may layuning pumatay. Para kay Yenshen, iyon ay kasalanang may kabayaran. At higit sa lahat, dama niya ang mabigat na aura ng isang taong pumatay ng mga inosente. Ang maputlang liwanag mula sa espada ay kumislap sa mukha ng lalaki, kung saan malinaw na naaninag ang takot at kawalan ng pag-asa. Sa isang galaw na parang isang hininga lamang, dumaloy ang espada ni Yenshen sa ere. Mabilis at malinaw, kasing brutal ng ganda ng isang mataimtim na likhang sining. Pumuslit ang dugo at kumalat ang malupit na katotohanan. Dahil sa dugong tumilamsik, natigilan ang iba pang martial artist ng itim na landas. Alam nilang mula pa man, hindi kailanman pinlano ni Yenshen na palayain ang kalbong higanti. Tahimik na nanatili ang mga kasapi ng Radiant Demon Squad, hinayaan ang kanilang pinakabatang kasamahan na tapusin ang laban sa sariling paraan. Batid ng lahat na kahit magsama-sama ang lahat ng itim na martial artist sa tavern na iyon, hindi sila magtatagumpay laban sa isang makapangyarihang nilalang tulad ni Yenshen. Nang bumagsak ang pinuno nilang kalbo, lalo pang lumubog sa takot ang kanilang mga mukha. Sa malamig at pantay na tinig, muling inulit ni Yenshen ang kanyang tanong. Ipinag-utos niya na isiwalat nila ang lahat ng nalalaman tungkol sa lupain ng pamilya Zhong. Walang nang ahas tumutol. Agad silang sumunod, sabay-sabay na yumuko sa harap ng kabataang walang bakas ng pangamba nang pumasok sa kanilang lungga. Isa-isa nilang ikinwento ang nalalaman nila, habang nakatungo at hindi makatingin sa bigat ng presensya na pumapailalim sa kanila. Habang nakikinig, mahigpit na hinawakan ni Yenshen ang hawakan ng Desolate Sword. Hindi masyado gumalaw ang kanyang damdamin sa pagkawala ng kanyang ama nang masalanta ang pamilya Zhong, ngunit ang tunay na gamulat sa kanya ay ang walang saysay na kamatayan ng mga inosenteng lingkod ng pamilya, mga karaniwang tao na walang kakayahang lumaban. Ikinwento ng mga kalaban ang sumunod na kaguluhan, ang pagdanak ng dugo sa pamilihan matapos ang insidente. Sa gitna ng kaguluhan, ang punong katiwala ng pamilyang Zhang ay nakabuo ng pangkat pangkalakalan. Sa husay at tiyaga, halos nagtagumpay itong makaalpas mula sa Shinya. Subalit ang mga lupaing pagmamay-ari ng pamilya ay nagsilbing gulugad ng kanilang negosyo, kaya't agad itong naaga ng pansin ng mga martial artist mula sa itim na landas. Kalaunan, sumibol ang isang pangkat na tinawag na Shina White Martial Group. Nakakuha sila ng kapangyarihan sa pamamagitan ng panunuhol sa lokal na opisyal at kalaunan ay nagsagawa ng malupit na pagsalakay na tuluyang nagwasak sa pangkat pangkalakalan. Hindi napigilan ni Wang ang galit. Malakas niyang sinuntok ang mesa, hindi gamit ang inner force, kundi dahil sa tindi ng kanyang pagkadismaya. Galit niyang tinuligsa ang mga martial artist ng itim na landas, tinawag silang Sakam at Tiwali. Kilala si Wong bilang taong may maalab na damdamin, lalo na kung mga inosente ang nadadamay. Ang pang-aabala sa buhay ng mga sibilyan ay nagpaalab sa kanyang kalooban. Kung hindi lamang sa matinding paggalang at ugnayang tila magkapatid na mayroon siya kay Yenshen, baka pinunit na niya ang kanyang sarili sa bugzo ng galit.
Samantala, nanatiling tahimik si Yenshen, abala sa pagninilay. Ang revelasyong sangkot mismo ang lokal na opisyal ay lubhang nakaapekto sa kanya. Batid niyang kaya niyang lipulin ng mag-isa ang mga martial artist ng itim na landas sa Shinya, at sa kanyang isipan, nakapagtakda na siya ng pasya. Doon lumapit si Chung Miang, isa sa kanyang mga nakatatandang kasamahan, at humingi ng kanyang atensyon. Nag-alok itong handa silang tumulong kung kinakailangan. Ipinaliwanag ni Chung Miang na dahil lupaing pangpamilya ang pinag-uusapan, tiyak na matatapos nila ang lahat sa loob lamang ng isang araw. Sa likod ni Yenshen, nakatayo ang kanyang mga nakatatandang kasama, tahimik na nagpahayag ng suporta, para bang ikinukumpas ang kanilang kamay sa kanyang balikat. Para sa mga maestro ng Radiant Demon Squad, ang ganitong gawain ay hindi mabigat, lalo na't dama nila ang kapanatagan at kakayahan ni Yenshen. Sa kabila ng maikling panahon, nakuha na niya ang kanilang tiwala at respeto. Ngunit bagamat nauunawaan ni Yenshen ang kanilang alok, magalang niya itong tinanggihan, taglay ang pasasalamat. Hindi nais ni Yenshen na magdulot ng dagdag na abala sa kanila. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat at pagkilala sa kanilang malasakit. Sa sandaling iyon, taglay ng mga kasapi ng Radiant Demon Squad ang diwa ng pagkakaisa. Para sa kanila, si Yenshen ay itinuturing na parang nakababatang kapatid. Gayunman, siya lamang ang aalis habang ang iba ay mananatili. Sa pagkakataong iyon, tumingin siya ng tuwiran kay Mijin at nagtanong. Ipinahayag ni Yenshen kung maaari ba niyang siya mismo ang magparusa sa lokal na mahistrado. Ngunit mariing tumanggi si Mijin. Ipinaliwanag niya na tanging kapag naabot na ni Yenshen ang antas ng black rank saka lamang siya maaaring magbigay ng hatol. Bilang tugon, tiniyak ni Mijin na personal niyang iimbestigahan ang usapin pagbalik nila. Pagkaraan, binanggit ni Mijin ang pangalan ng isang kilalang pangkat, ang Shina White Martial Faction, isang puwersang kabilang sa Black Path. Binalika niya ang nagawa ni Yenshen na mag-isa ng wasakin ang Praying Mantis Sect. Aniya, hindi magiging malaking hamon ang Shina White Martial Faction para sa kanyang pamangkin. Gayunman, nag-alok siya ng tulong kung kinakailangan. Walang pag-aalinlangan, tinanggihan iyon ni Yenshen. Sa mismong sandaling iyon, mabilis na pumasok si Wong at mariing idineklara na siya ay sasama. Sa dramatikong kilos, ipinakita niya ang kanyang determinasyon. Tinanong niya kung matalinong pagpapasya bang ipadala ang isang wala pang 20 taong gulang sa isang mapanganib na misyon, sapagkat maaari raw nitong dungisan ang dangal ng pamagat na Desolate Master. Tinangka ni Yenshen na ipaliwanag na hindi iyon isang dakilang kampanyang kabayanihan, ngunit agad siyang pinutol ni Wong. Para kay Wong, ang paglipol sa isang Black Path faction ay isa ng gawaing pambayani. May paninindigan niyang binanggit na karamihan ay iniiwasan ang ganitong mga laban dahil sa takot sa pinsala. Nag-iba ang tono ni Wong at nagsimulang magmalaki, muli niyang binanggit ang bansag na siya mismo ang lumikha, ang Divine Hero of Desolate Fortress. Ngunit napansin ni Yenshen na ang kay-abangan ni Wong ay higit na lumilitaw lamang sa loob ng kuta ng Desolate Fortress. Sa labas nito, siya ay tunay na karapat-dapat handgun. Gayunpaman, hindi iyon malalim na tumimos sa isipan ni Yenshen. Sa hindi na kailangang gumamit ng espesyal na galaw, mabilis silang nakarating sa kanilang destinasyon. Sa harapan nila, matatagpuan ang himpilan ng Shina White Martial Faction. Ang kanilang anti-gang tarangkahan ay nakasara, worry dating bahagi ng isang ari-arian ng isang maliit na maharlika. Mapang-uyam na nagkomento si Wong na sayang kung mawawasak ang ganoong kagandang tarangkahan. Ngunit kahit ganoon, nakahugot na siya ng kanyang Desolate Sword. Sa isang iglap, umikot siya na parang bugzo ng hangin mula sa hilaga. Umalangaw-ngaw ang tunog ng bakal na pinanday ng lakas. Sa isang matinding hiwa na pan ng layong pumatay, nabiyak ang tarangkahan. Pamunit sa hangin ang tunay na enerhiya at sumabog ang pasukan. Lumipad ang mga piraso ng kahoy kasabay ng umiikot na puwersang dulot ng kanyang teknik. Nanatiling kalmado si Yenshen, ngunit ang kanyang tindig ay may bigat at awtoridad. Nagdulot ito ng impresyon ng kaseryosohan, bagamat ang kanyang tunay na hangarin ay agarang wakasan ang kaguluhan alang-alang sa kapakanan ng mga karaniwang tao. Pumasok muna si Wong, nakangising may pagmamalaki.
Para bang isang tunay na lalaki na walang takot na naglalakad sa pugad ng mga halaang kaluluwa. Sa looban ng bakuran, tumambad ang mga martial artist na armado ng sari-saring sandata. Handang-handa na sila. Nang mabuo ang buong pangkat, ipinakita nilang hindi sila natitinag kahit kaharap ang mga mandirigma mula sa Desolate Fortress. Nang lumingon si Wong kay Yanshan, nakangiti itong tila nagbibiro at nagsabi na malamang ay nakarating na sa pangkat ang balitang nangyari sa tavern. Pagkaraan, isang malaking lalaki ang humarap, taglay ang kay-abangan. Ipinahayag nitong katawa-tawa raw na 2 binata lamang ang naglakas loob na lusubin ang kanilang kuta. Sa pagbabanta, sinabi nitong magiging pataba lamang sila sa kagubatan. Ngunit tumitig si Yanshan nang walang bakas ng takot. Naalala niya na minsan na niyang pinabagsak mag-isa ang buong Praying Mantis sect. Noon siya'y malakas na, ngunit ngayon, mas lalo siyang tumibay. Habang inaayos niya ang kanyang tindig at hawak ang espada, pumasok sa kanyang isipan ang sinabi minsan ni Chung, na tanging mga malalaking pangkat ang nag-aatubiling hamanin ang Desolate Fortress. Ang mga maliit at katamtamang sekta, dala ng kamangmangan, ay hindi lubusang nakauunawa sa balanse ng kapangyarihan. Dahil dito, hindi nila natatanto ang kanilang sariling hangganan o ang tunay na lakas ng kanilang mga kalaban. Sa sandaling iyon, hinugot ni Yanshan ang kanyang espada. Paulit-ulit na umalangaw sa kanyang isipan ang tinuran ni Chung Meong, ang mga mangmang. At iyon mismo ang paglalarawan sa mga kalabang nasa kanyang harapan. Sa utos ng kanilang pinuno, sabay-sabay na umatake ang lahat ng kasapi ng Shina White Martial Faction. Hindi nag-atubili si Yanshan at sinalubong ang Bugzo ng kanilang espada. Sa kabila ng mga sandatang nakatutok sa kanya, patuloy siyang sumugod ng walang pag-uurong-sulong. Alam niyang ang mga taong ito rin ang walang awang umapi at ng abuso sa mga mahihina. Ngayon, naruroon na ang kanilang tagapaghukom, isang tahimik na mandirigmang nakasuot ng bughaw na kasuotan ng Desolate Fortress. Sa bawat hakbang, isang hiwa lamang ang kanyang ginagawa, hindi kulang, hindi sobra. Mula sa kanyang espada, bahagyang kumikislap ang liwanag ng Radiant Sword Style, dumadaloy sa hangin at lumalagos sa mga leeg ng mga mangmang na naglakas loob na sumalubong sa kanya. Ang bawat hampas ni Yanshan ay walang sayang, tanging katumpakan lamang. Ang unang 4 na naglakas loob na sumalubong sa kanya ay mabilis na napaslang, agad na ipinadala kay Haring Yama sa loob lamang ng ilang saglit. Patuloy siyang sumulong, at wala ni isa ang nakapigil, ni isa'y hindi nakaligtas. Ang sinumang ng ahas ay nakasalubong ang kanilang kamatayan, tinatapos ng malamig at eksaktong pagputol ng ulo. Sunod-sunod na kumikislap ang kanyang mga hiwa, at isa-isang nauupos ang mga buhay. Sa bawat hakbang niya, may isang kaluluwang nalalagutan ng hininga. Ang mga natira ay iniwan niya kay Wong, sapagkat higit pa sa sapat ang lakas nito upang tapusin ang mga kalabang itinuring ni Yanshan na hindi nakarapat-dapat habulin. Unti-unting naglaho ang kumpiyansang ekspresyon sa mukha ng pinuno ng pangkat. Habang umuugong ang mga sigaw at tumatabon ng dugo ang lupa, napalitan ng hilakbot ang kanyang kay-abangan. Namasdan niya ang pagragasa ng mga ulong naputol at tuluyan niyang naunawaan ang katotohanan ng kanilang kapalaran.